Nako, pag-usapan natin, painit ng painit itong impeachment. At, kung hindi ako nagkakamali ay magkakabutuhan na sa May 11. Oh, so anong petsa ngayon? May 2. So meron pang 9 days or 10 days, more or less 10 days. So meron pa silang 10 araw para magpalaki ng maleta. Oh, 'di ba? Sige, sino yung boboto? Sino yung hindi? Oh, hmm. Kung ang panabla nila sa pagboto ay sila ay nagpapalaki ng maleta, nagpapalaki ng lagay, di umano. Yan po kasi naririnig natin, 'di ba? Yan ang kumakalat na balita. At yan din po ang galing sa tagaloob. Nagpapalaki ng maleta. Nagpapalaki lang ng presyo para boboto. Tatandaan po natin, pagdating ng 2028, tandaan ninyo yung mga pangalan na iboboto na magkaroon ng impeachment si BP Sara. Doon tayo sisingil sa kanila. Kung sila, pinili nila ang maleta, atin ang boto. Inyo ang maleta, inyo ang bit, amin ang boto. Singilin natin. Hindi naman po pwedeng boboto tong mga to. Walang maleta, walang envelope. Ay! Sinabi na ni Chanko yan. 6 na kongresista o 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang kailangang bumotong pabor para lumusot sa plenaryo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang, nag-uusap-usap na ang iba't ibang partido kaugnay sa impeachment proceedings. Ang pinakamalaking partido sa Kamara, ang Lakas CMD, nakakailang pulong na raw. Pero hindi raw dinidiktahan ng Lakas CMD ang mga miyembro nito. It's a conscience vote, no? Walang magiging stand ang partido. Conscience vote o maleta vote? O hindi raw dinidiktahan, pero minamaleta. Nagtatanong lang po, tama po ba ako o tamang-tama? Depende doon sa mga miyembro kung ano ang kanilang paniniwala at walang sapilitan kasi ganun talaga yun eh. Ayon kay Garin, sa 81 miyembro ng Lakas CMD sa Kamara, kalahati o higit pa raw ang pabor sa impeachment. Ayun. More than half, no? Ang sagot niya, dun sa Lakas CMD, more than half. Tandaan niyo po yung sinabi niya, more than half pabor sa impeachment. O sa maleta. Sige. Baka 2/3 will be in favor, 1/3 will not be. It's a moving number, even if it's our moral obligation and our duty. Siyempre, meron ding iba na iisipin nila, ayaw nila na magkaroon ng political enemies. Meron ding iba na mga nagsasabi na initially okay, pero merong factor kasi may mga groups with influence, no, na, or let's say, merong mga kumakausap din sa kanila na to protect, no, the Vice President. Ang Party List Coalition na alyansa ng mga party list representatives hindi pa raw nagpupulong. Pero sabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, sa mga party list, more than half of it. Yung isa, sa Lakas CMD, more than 50%. Ang sagot naman nito sa mga party list, more than half. Parang iisa script nyo, brad, Ridon! Pwede ba kitang ma-interview? One-on-one lang, ayos lang. More than half daw eh. Di ba? Pareha sila. But anyway, ako sa akin lang tanggalin na yung party list. Hindi naman binoto ng diretso yan ng taong bayan eh. Hindi po lahat ng party list Pero kasi yung mga ayos, binubulok lang ng mga namumulitika. Hindi naman nila napagsisilbihan yung talagang kanilang purpose dyan. Would most definitely support impeachment. Tsaka, hindi pa kayo nagmi-meeting. Paano mo nalaman kalahati? More than half? Huwag mo ka nga ganyan-ganyan, ha? Paano mo nalaman? At saka ikaw ba tagapagsalita ng mga party list?
the Vice President. Sa ngayon, binabalangkas na ng House Committee on Justice ang committee report na maglalaman ng resolusyon at articles of impeachment. Nakatakda itong aprobahan ng komite sa May 4. Ang kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte matapos sabihing ginagamit ang pondo sa distrito para pilitin ang mga kongresistang bumoto pabor sa impeachment. Ngayon naman ay nagsasabing ginagamit daw ang mga SALN para pagbantaan ang mga kongresista. Pero ang mga nakausap naming kongresista, wala naman daw naranasang ganito. Wala pong ganyan na pressure, and in fact, mas mahihirapan pa po kami na i-justify at magbulag-bulagan kung kami po ay boboto ng hindi sa for determination of probable cause, samantalang sumisigaw po yung mga ebidensya na nasa harapan po namin. Sa tingin mo may naniniwala sa sinasabi mong 'yan? Ito sinabi ni Pulong. Dati ang ginagamit maleta. Pera-pera sa madaling salita. Ngayon ang ginagamit panakot. Salin. Siguro babawas na ang budget. So, yung mga nakatanggap before or yung mga maraming natanggap before at napasok sa corruption, sisilipin. Yung si BP Sara nga na maayos ang salin, sinilip. Paano pa ikaw kurakot? Halimbawa, ikaw ay congressman na kurakot. Tatakutin ka, sisilipin salin pag di ka pipirma. Kaya magbabantay tayo. Pag sinisilip ang salin, ibig sabihin, lalo na't hindi pumirma, tama si Pulong. Pag hindi pumirma tapos binigyan ng kaso-kaso, tama si Pulong. Ganyan naman nangyayari. Ginigipit yung mga nagsasalita. Katulad ni Defensor, Jay Sonsa. Diba? Ngayon, congressman. Ngayon, tingnan natin, sinong sinungaling? Si Pulong o si Paul, si Pulong o itong mama na ito. Pero makikita natin, chances are, sabi nga ni Chanko, may kapalit ang pirma nila before. So malamang ganun din ngayon. So dalawa lang yan. Nabibigyan yung boboto for the impeachment of BP Sara or takot masilip ang salin. Chances are, kurakot. Diba? Titingnan natin ngayon. Makukonek naman natin yan eh. Diba? I believe the best way forward is to put faces on those accusations. Kung sino man yung chief of staff na tinawagan or kung sino man yung congressman na tinawagan, napaka-importanteng lumabas, ilantad at siya mismo ang magsalita. Ako si Tina pa. So ang sabi niya, pangalanan ni Pulong. Darating po tayo dyan, relax lang. Makikita naman natin yung boboto in favor of the impeachment or not. Baka doon pangalanan ni Pulong. Next po tayo. Ngayon naman po, pag-usapan natin dahil maraming nagsasabi na pinipilit na itong kain suka dilaw, pinklawan, itong si Lenny. At paulit-ulit niyang sinasabi na hindi ako tatakbo ng presidente sa 2028. So sa madaling salita, yung kain suka team, walang standard bearer. At alam naman natin, bagamat hindi rin mananalo si Lenny kahit lumaban siya, ang pinakamalakas po si Lenny. Okay? Ito nababalitaan natin, posible daw magbago ng isip si Lenny. Pero, matatalo din. Pero rin, nakahanap po sila. Meron ng tatalo. Ito, ay di hamak. Sabi po, at ako'y naniniwala sa sabi, ito ang tatalo kay Sara. Ito ay di hamak, mas malakas kay Lenny. Kaya kailangan, ngayon pa lang, gumalaw na si BP Sara dahil kung hindi, tatalun siya nito. Tingnan po natin. Tingnan po natin yung mabigat na kalaban ni BP Sara.
ang mabigat na kalaban ni VP Sara sa 2028? Well, nagsabi na si ah, Lenny na hindi tatakbo any position national. Kung may isang salita siya, wala lang malaban. Kung may isang salita, baka umi-style lang din yan si Lenny. Pero hayaan mo siya, matatalo rin siya eh. Lalaban. May lalaban pero pag gumalaw ang baleta, yung problema. Mababaw sa baleta ang katotohanan. Yun po ang matinding kalaban ni VP Sara. And I totally agree with Gob Chabit, no? Alam nyo, hindi po yan salita galing out of nowhere. Yan po ang salita na kahit ngayon mapapatunayan nyo na. Walang tatalo kay Sara. Ako, sa tingin ko, dalawa lang ang posibleng tumalo kay Sara. Kung papatayin siya o talagang gagalaw ang maleta. This is very obvious. Tingnan po ninyo. Sa sobrang laki ng ebidensya, sa sobrang dami na nagtuturo kung sino ang mastermind, alam nyo, dapat tapos na to. Kung sa ibang bansa, huli na yung mastermind. Kung sa ibang bansa, gumagalaw na ang sundalo. Kung sa ibang bansa, gumagalaw na ang kamara. Kung sa ibang bansa, gumagalaw na ang Senado. Kung sa ibang bansa, gumagalaw na politiko, gumagalaw na ang taong bayan. Kung sa ibang bansa, even media and bloggers, dediretsuhin kung sino yung mastermind. Pero tingnan nyo kung anong inaasikaso ngayon. Impeachment ni Sara, pinagbibintangan ng KOJC, at hinuli si Jason sa. Alam nyo kung bakit? Because of maleta. Ganun lang kasimple yan. Kaya hindi nila masasabi na itong binabanggit ni Chavit Singson, kinuwas na parang bula kung saan. Obvious, kitang-kita nyo ngayon. No? Saan ka nakakita ng inaasikaso ng kamera si VP Sara? O, halimbawa lang. Halimbawa lang. Ikulong si Sara. Ma-impeach si Sara tapos ikulong nyo pa. Sa tingin ninyo, lutas ang problema ng Pilipinas? Hindi po. Yung magnanakaw laya eh. Remember this. Ang adik sa kapangyarihan at ang adik sa pera, lulong yan. Tuloy-tuloy magnanakaw yan. So kahit anong gawin nyo kay Sara, yung pagnanakaw tuloy-tuloy, maghihirap ang Pilipinas. Anong punto ko? Bakit aasikasuhin mo si Sara na hindi naman matutulungan yung problema natin sa korupsyon? Di po ba? Andun ang malaki nating problema. Kaya ako, alam nyo, sinasabi ko sa sarili ko, sinasabi ko rin sa iba. Ha? Kung ganito ang mga leaders natin, look at the leaders now. Instead na habulin yung mastermind, babanatan si Sara for the sake na ang kanilang motto ngayon ay magkaisa para hindi makaupo si Sara. Instead na solusyonan natin yung problema natin ngayon dahil nagugutom ang taong bayan. Hindi. Kalimutan natin yan. Magkaisa. For them, ang prinsipyo, basta magkaisa. Pag ganyan ang prinsipyo ng mga leaders, magkaisa basta hindi makaupo si Sara. Kahit makaupo si Sara sa 2028, asahan nyo po, hindi aasenso Pilipinas. Dahil kung ang mga tao ganyan pa rin ang nakapaligid, ganyan pa rin ang iboboto nyong tao, walang mangyayari sa Pilipinas. Ito pa, tingnan po ninyo yung sinabit ni Chavita. Maganda po ito.
yung Madriaga, professional scammer yun. May kaso, ang daming kaso. Ako Madriaga. mismo, Madriaga. nag-file na sa court, ini-scam ako, pinuntahan ako sa bahay, nakipagkaibigan, tapos humingi sila ng pera dahil may video sila si President Noynoy na nagde-deliver ito mga ito, PSG ito. Puro bang magnanakaw ang kasama. Nakarmas pa sila. So, hinuli ko lahat. Dinamanda ko. Scammer yun. Manong- Yun ang testigo. Hindi lang sila makapili. Yung Madriaga, Ah, professional scammer. Noy-noy. yan. Eto si Madriaga na tumitistigo kay Sara. Tingnan nyo kung gaano sila ka-desperate. Scammer. Wala na silang makuha eh. Kidnapper nga. Ano nga asahan mo dun? Most wanted nga. At a time, most wanted po yan sa mga pulis. Diba? Yan ang kinuha nilang testigo. Nakikita nyo yung sinasabi ko po sa inyo na ang laki ng problema ng bansa natin. Why? We have leaders na ganito. Basta lang maidiin si Sara, kukuha sila ng scammer. Kukuha sila ng kidnapper. Kukuha sila ng most wanted. Bakit? Just to protect themselves. Tatamaan sila kay Sara. Ganyan ang leaders natin. Ang problema natin, ang layo na natin sa katotohanan. Always remember this. The more tayong lumayo sa katotohanan, the more tayo magkakaroon ng problema. And look at the Philippines now. Let me repeat that. Tingnan po ninyo ang Pilipinas ngayon. Ang layo natin sa katotohanan. Kaya nakikita ko rin ang layo pa ng Pilipinas sa pag-asenso. Until maayos natin at dumikit tayo sa truth. Sabi nga, the truth will set us free. Ang totoo ay totoo regardless. Isipin mo, kikikilan si Chavit, pupuntahan siya sa bahay may armas. Ano yung kikil? Meron daw patungkol kay Pinoy, nabanggit si Pinoy, hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ni Chavit doon. Pero pumunta sa bahay, nanghihingi ng pera, may armas. O, di pinaghuhuli. Kikil yun. Ako, that's how I see it. Anong pupunta ka rito sa bahay, hihingan mo akong pera, may dala-dala kayo, ang dadami yung dalang armas. Ano ibig mo sabihin nun? Protection money. Ganun yun eh. Diba? I don't know kung ano ibig sabihin ni Chavit doon. Kaya pinaghuhuli niya. Kasi pinagkikikil siya. Yan. Nakakatawa po. Itong testigo nilang Madriaga, maganda nga mag-appear sa Senate eh. At matanong. Kasi hindi nila pinayagang matanong. And I doubt kung palalabasan nila, palulutangin nila sa Senate yan. Kasi pag natanong yan, magkakapilipilipit talaga ang dila niyan. Next po. Meron akong ipapakita sa inyo na tila bugok. Parang bugok ang pag-iisip, no? But anyway, kayo po humusga. Kung ito bang kanilang ginagawa or kanilang sinasabi, tama or talagang wala na. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na ang layo na natin sa katotohanan. O, tingnan po natin itong mama na ito, ha? Ay, nawala. Saglit. Ayan. Tingnan ninyo. Si Bongbong Marcos namimigay ng bigas. Bigas ba ito? 10 kilos ba yun? Basta anyway, parang bigas. Nakasako. Namimigay ng bigas kay Manny Pacquiao. Tingnan po ninyo. Ang una niyang ginanito, ang una niyang dinalaw, si Lenny. Tapos, si Isko. Tapos, si Pacquiao. Diba? Yung mga dati niyang nakalaban sa pagka-presidente, yan ang mga dinadalaw niya ngayon. Binobola, kinukuha ang amor. In short, pinapakita niya na maayos siya. Pag kayo ay nalaglag sa patibong na ganyan, katangan nyo na lang. Hindi, totoo yan. Ito si Bongbong Marcos ay tila parang sa likod ay gumagawa ng another unity team.
Pero unity gangsta type. Yung tipong magbibigay. Hindi nga lang pera pero, sige ito ay para sa inyong siyudad. Pero pera ng taong bayan 'yan. Kaya gangstas type, eh. Lagay. Ayan. Lagay na mukhang legal. Hindi 'yan para sa bayan. Hindi ko alam kung nabigyan sila or what. Hindi ko na sila wala naman tayong ebidensya patungkol diyan, so hindi natin masasabi. Ang masasabi lang po natin, ginawa niya na po kay Sara yang ganyang uniteam at nakita niyo kung paano trinaydor si Sara. Ngayon kung mauuto kayo sa ganyang style, talagang masasabi ko medyo may problema sa pag-iisip ninyo. Okay lang kung tatanggapin niyo 'yan para sa inyong, siyudad, ayos lang walang problema. Pero kung magpapabola ka diyan, or magiging running mate or tatakbo kayo diyan or unit team kayo, mag-iingat kayo sa mamanto. Yung ginawa kay Sara na pinalibing pa yung tatay niya sa libingan ng bayani. Yung nagbalik sa pwesto sa mga Marcos na pagkatagal-tagal ay hindi sila makapwesto as president. Binalik and yet ginawa kay Sara. Kayo pa. So kung merong binibigay sa inyo, tanggapin nyo lang. Pero hindi naman siguro kayo tanga para magpauto. Habang lantaran na po ang ebidensya ng pambubudol nito. 'Di ba? Sabi nga, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Kasi kahit hindi kayo nauto ngayon, pero nakita nyo kung paano nito trinaydor si Sara. Tapos papauto kayo. Ewan ko sa inyo. Ito pa. Ito, mainit na usapin, isa pa. Tingnan nyo kung sino ang nasa katinuan. Ganyan po ang administrasyon ngayon. Kasi hindi po ibig sabihin matalino ako or what. Kaya lang ang layo na po talaga natin sa katotohanan, eh. 'Pag binabaluktot mo ang tama, magmumukha ka talagang tanga kahit hindi ka tanga. Tingnan po ninyo. Ano sabi ni Tito Soto? Sa akin, ang forthwith means the following day. Kay Chis Escudero, ang sabi niya, forthwith without unnecessary delay, but within reasonable time depending on circumstances. Sa madaling salita, kay Chis, hindi mo dapat dinidelay ang forthwith, ang ibig sabihin. Pero, hindi mo rin mamadaliin na to the point na masisira na po yung due process. Yung dapat nasa legal ka. Abogado to si Chis eh. Anong sabi ng Supreme Court? Ito nakita ko lang tong post na ito eh. Ang ganda ng pagkakahimay niya. Based on the Supreme Court interpretation, Chis is more correct. Tito Soto emphasized his experience as a long-serving senator in explaining his position. He even insisted na siya ang dapat paniwalaan at hindi ang Supreme Court. Wow! From One Ball University, alam mo ba para ka maging Supreme Court, isa kang justice ng Supreme Court, ang utak mo niyan ang talas. Coming from you. Coming from a noontime show, ikaw ang dapat paniwalaan because he is the only senator who has been elected 5 times. Dahil daw matagal siyang senador. Siya lang ang kaisa-isang senador na elected 5 times. Alam nyo, wala po sa experience. Yan yung sinasabi ko eh. Ang katotohanan, hindi mo pwedeng baluktutin yan. Regardless kung sino ka pa, gaano ka katagal. Diba? Bibigyan kitang halimbawa. Halimbawa, ikaw ay matagal ng engineer. At si Chis Escudero ay
walang alam sa building. Example lang 'to, example. Sabi ni Tito Sotto, kahit tumalong ka sa 10th floor, since ako gumawa ng building, mapoprotektahan ka. Si Cheese naniniwala na 'pag tumalong ka sa 10th floor, patay ka. Ang sinasabi ni Tito Sotto, marami namang nalaglag na sa first floor or kung saan man ng mga tao niya na hindi naman namatay. Regardless kung 15 years, 20 years, 30 years ka ng engineer, 'pag tumalong ka sa 10th floor, patay ka. Sinong tama, si Cheese o si Tito Sotto? Kasi ang katotohanan, hindi mo maiiwasan 'yan. Kahit sino ka pa. Ang totoo, totoo. Alam mo, naalala ko yung kwento, 'no? Maikwento ko lang saglit, okey lang ba? Kuwento natin saglit. Kasi po ako'y nagha-handle ng banda. So, manager po ako ng banda before, 'no, bago ako dito nagpunta sa vlogging. Manager po ako ng banda at nagpupunta kami sa iba't ibang bansa. Ngayon, nung kami ay hindi ko maalala kung nasa Malaysia kami that time, nagtalo yung yung bahista ko at saka yung gitarista. Sinita nung bahista ko yung gitarista, sabi niya, "Sintonado yung ginagawa mo, mali yun, eto key dun, eto key." Ang sagot nung gitarista ko, sabi niya, "Sino ka ba? Ang tagal ko ng gitarista. Kailan ka lang naging bahista? Pangalawa, nakailang biyahe ka na ba?" Ang ibig sabihin sa banda ng biyahe is yung kasi yun, parang, ah, accomplishment yun. Nakailang biyahe ka na, it means nakailang punta ka na sa ibang bansa para tumugtog. Yun po yung term na yun. Nakailang biyahe ka na ba? Sagot nung bahista ko, 2. Ako naka-15 na. Bata ka pa, te. Huwag mo akong turuan kung anong tamang tono. Tama ba siya? Ganyan yung explanation ni Tito Sotto. Kung sintonado ka, sintonado ka. Regardless kung South Border ka pa o Boyz II Men ka pa. Example 'pag nasintonado ka sa tone na yun, sintonado ka. Tama po ba o tamang-tama? Ganito kasi yung yabang nito si Tito Sotto. Parang siya ang pinakamatagal na senador, hindi siya, mas magaling pa siya sa Supreme Court. Mali naman talaga. Nage-gets nyo? Wala po sa tagal yan. Nasa katotohanan yan. Panglima, the risk and danger when an arrogant comedian imposes his own interpretation of legal terms. Kaya nga may abogado ini-interpret ang batas. May isang komedyante ini-interpret ang batas. Kanino ka maniniwala? Pinanigan na ng korte yung interpretasyon ng lawyer. I-insist mo pa. Ay, no. These are the leaders we have. Kaya nga naman, God bless the Philippines. Ang layo pa natin, no? Ang layo ng katinuan sa bansa ng Pilipinas kasi ang layo natin sa katotohanan. Ito po, pag-usapan natin, kasi po, hinamon po itong si Trillanes at saka si Torre. Okay? So, para hindi tayo medyo natatagalan sa pangalan, nakakalimutan ko pa itong dalawang to kasi mga wala namang kwenta. No? Banggitin na lang natin, Trillanes, Torre. Shortcutting ko, Titi. Hindi po ako nang babastos, hindi po kabastusan yun. Initials lang po, parang initials yan, di ba? Isang Trillanes, T. Isang T. Parang si T1 at saka si T2. Di Titi. Okay? Sige, etong si Titi, hinamon. Itong dalawang Titi. Ang pangit ng pangalan niyo. Sige, si T1 at si T2, para ano na lang. Ito si T1 at si Tito, si Trillanes, saka si Torre, hinamon. Tandaan po natin, napakatapang na itong dalawang to. Si Trillanes, kala mo laging galit, di ba?
Oo, makikipaglaban pa ng suntukan do'n sa matanda. Oh, sumugod pa yan sa Oakwood, pero di umano naihi kaya sumuko. Susugod-sugod, susuko rin pala. Oh, si Torre naman, kinidnap ang dating presidente. Ganyang katatapang yan. Matatapang. Ngayon sila hinahamon. Ha? Tingnan po ninyo yung hamon. At ano premyo? Naku, napakalaki. Milyon po ang premyo. Oh. Kung hindi duwag tong dalawa, titi. Pero kung hindi nila kaya yung hamon, ibig sabihin hanggang sat-sat lang. Pakinggan po natin. Kaya maski ano-ano na lang ang tinuturo niya na mga akusasyon. Ito na naman, anong proof niya na yung helicopter and private jet daw ng KOJC ay kay PRRD? Ang proof niya ay ito. Kasi po, pagtitingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner. Kung estudyante Okay, yan po yan po ang bintang di umano nitong dalawang titi na ito. Na yung chopper at yung eroplano daw ni Pastor Kibuloy ang may-ari si PRRD. Anong katunayan? Anong proof nila? May picture po ba sila? Meron ba silang video? Meron ba silang hawak na titulo? Meron ba silang hawak na dokumento? Ang katunayan daw nitong titi na ito ay dahil mas madalas pa daw gumamit ng eroplano at chopper si PRRD kaysa kay Pastor Kibuloy. Pambihira. Kung ganon, kung ganon, ang usapin ng pag-aari, baka ako may-ari ng SMNI. Madalas ako dyan eh. Alala nyo, last time, araw-araw po ang Banateros sa SMNI. 3 pa lang kami noon. Araw-araw po ang Banateros. Ako, isa ako sa hindi pala absent. Edi ako may-ari ng SMNI dahil madalas ako dyan. Wag namang, kung ikaw ang gumagamit, ikaw na madalas. Edi, yung CR, kung saan yung holding area doon sa holding area, sa VIP area, kung saan nandoon madalas ang Banateros. Ang may-ari nung CR na yon ay si Banat Bay at saka si Jay Guevara. Bakit? Lagi silang nasa CR eh. Walang palya yun. Bago mag-show, magsi-CR yung dalawa, unahan pa. So, ang may-ari ng CR sa SMNI, si Banat Bay at saka si Jay Guevara. Di ba? Kung susundan natin itong ebidensya ni Trillanes, bobo talaga, di ba? Ang bobo. Ito si Trillanes, 1,000, isang tanga. Buong bansa, bobo na. Nang dahil sa'yo, animal ka. ko ito sa law school, I will perhaps tell him, Iho, nakadaan ka ba sa kolehiyo? Opo. Nakadaan ka pala, Doon sa philosophy mo, nakadaan ka ba ng logic, Iho? Tatanungin ko siya, opo. Parang logical fallacy ito. Ang proof mo na si PRRD ang may-ari ng helicopter at saka eroplano kasi according to you, ay mas madalas pa siyang gumagamit kaysa sa true owner. Meron ka bang ebidensya, Iho, na ang true owner ay si Pastor Apollo si Kibuloy? Meron ka bang dyan? Yun ang ebidensya. Meron ka bang video? Meron ka bang testimonial evidence na mag-prove talaga? You will prove the causal link between your allegation and your, accusation. Yun nga problema. Dalawang uniform men, di umano itong dalawa. Hindi abogado eh. Kaya nga sila titi. Tanga. Di ba?
Mabihirang logic 'yun. Tama naman sinasabi ni ni Attorney Torion. Yun po ang kinakailangan, iho. Kaya sunod, bago ka mag-attend na aking klase, review ka muna ng logic, ha? Review ka muna para magkaintindihan tayo. At isa pa, attorney, yung sabi na ang KOGC daw walang kapasiting bumili ng mga gamit na yun. Matanong nga kita, Tore, ano pala ang mga parameters mo at basehanan mo sa isang tao, isang agency or isang entity na may kapasidad siyang ganyan. Ano ang parameters na ginamit mo? At sino kang sa amin na wala kaming capacity? Huwag mo kaming ipantay sa standard mo. Oh. Kung ang standard mo ganon, huwag mo kaming ipantay doon, kayo ni Trillanes. Oh. Nagkasundo pa yung dalawa. Alam mo, kumpleto na kayo. Isama nyo si Gadon. Bagay sa inyong dalawa. Titi plus Gadon. Ay, patay na. Matindi. Pero si Banat Nay. Hello, ma'am. Banat Nay. Naku. Ma-relax ngayon si Banat Nay. Kaya nga binansagang Banat Nay na yan. Talagang matindi rin bumakbak yan. Pero kalmado lang siya ngayon. Yun lang ko. Ano ang basehanan mo? Yun lang? Oh. Kung tanongin din kita, wala kang kapasiting bumili ng bahay doon sa ganyan, ha? Magkababayan tayo. Oh. Ma-accept mo ba yon? Hindi ko man alam kung may tinago ka ba dyan o nakahukay ka ba ng ginto o kaya hindi kita maaling akusahan na wala kang capacity na bumili ng bahay. Kaya wag mo kaming akusahan din na wala kaming capacity bumili ng ganito, ganyan. Alam nyo, na-underestimate nyo ang SMNI. Obviously, hindi nyo kilala ang SMNI. Obviously, hindi nyo kilala ang KOJC. Kaya ginaganyan ninyo. No? Kaya na-underestimate ninyo, kaya sa tingin ninyo, walang capacity ang KOJC bumili. Alam nyo po, ang dami ko nang napuntahang bansa. Japan, Hong Kong, tumawid pa kami sa Macau. Nag-US ako. Hawaii. Ang Hawaii naman is US. So, nag-Hawaii din ako, nag-New York ako, nag-LA ako, San Diego, New York, kung saan-saan. Ano pa ba? Mga napuntahan ko. Alam nyo po, lahat po yan may KOJC. Kaya nga ngayon, kung meron akong gusto kong magbakasyon, kahit saan sa mundo, panatag ako Bakit? Alam ko may KOJC. Pwede akong pwede akong magbakasyon. Anong pong punto natin? Napakalaki po ng KOJC. Ang KOJC hindi lang po pang Davao. Ang KOJC hindi lang po pang Pilipinas. Guaranteed po yun. Kung ayaw nyong maniwala, tingnan nyo Facebook ko. Kung nasaan ako, may pictures ako ng mga taga KOJC. Huwag kayong tatanga-tanga. So, malawak po ang KOJC. Tapos sasabihin ninyo, walang kakayanan. Tapos walang pambili. Tapos kay PRRD. Bakit nyo sinisilip ang yaman ng simbahan? That is harassment. May separation of church and state tayo. Tatandaan po natin, hindi politiko si Pastor Kibuloy. Para silipin ninyo. Pambihira kayo. Gusto nyo sinilip ninyo yung bank account. Pati BIR nung kay BP Sara na bawal. Ngayon naman, ang gusto nyong silipin si Pastor Kibuloy, excuse me po, gusto nyong silipin ang KOJC. Walang kakayanan. Excuse me po, meron po silang kakayanan. At wala kayong karapatang silipin. Hindi ito politiko. Hindi ito pera ng taong bayan. Hindi katulad mo, Trillanes, ang nagpapasahod sa'yo ay pera ng taong bayan. Hindi katulad mo, Tore, na nagpapasahod sa'yo. Pera ng taong bayan.
Hindi po kidnapper si Pastor Kibuloy katulad ninyo. Eh yan ang tawag nung, ano bang ginawa nyo kay PRRD? Di kidnapping yon. Tapos sisilipin niyo private. Halimbawa, sisilipin niyo yung sa akin. Tapos pagbibintangan ninyo ko, yung yaman ko dahil kay PRRD. Tanga kayo. Tapos ang ebidensya nyo, ganun-ganun lang. Eh, bastos talaga itong mga to. Alam nyo, huwag tayong papaloko dito sa mga to ha. Kasi ginagawa lang nilang trap yan eh. Pinaingay nila yung kay Jason sa pinaiingay nila ito ngayon sa KOJC para mapagtakpan yung maleta. Huwag po tayong papaligaw. This is a lie. Ba't hindi mo matawag, Auntie Claire, na mga fake news peddler yung mga yan? O sige, nahamon. Patunayan ninyo. Kung hindi kayo bakla, kung hindi kayo duwag, patunayan ninyo. Kasi kung hindi, puro lang kayo satsat. Alam nyo, eto lang. Kung hindi kayang patunayan ni Trillanes yan, malamang-lamang, I'm totally confident na lahat po ng pinipresentang chismis ni Trillanes, peke. So patunayan mo yan, Trillanes. Dahil ikaw ang nagpasabog dun sa mga bank accounts, pag hindi mo napatunayan itong sa KOJC, peke din yan. Yung kay Madriaga, ikaw nagpalabas, peke din yan. Lahat ng pinapalabas mo, peke. Pag ang tao, peke sa simula, peke lahat yan. Ano ka? Tingnan natin ang tapang mo. Alam mo, ang style nitong gobyerno na to, gipitin ng KOJC. Unang-una pa lang, ginipit ang KOJC, animal kayo. Ginipit nyo SMNI. Nag-16-day, kayo doon. Pinasok ninyo ang KOJC, binabastos nyo ang reliyon, ang kanilang bahay-sambahan. Anong excuse nyo doon? At ang balita ko, iisa-isahin pa ang SMNI. Inuna lang si Ka Eric tsaka si Jason Sa. May nababalitaan kami ha, isusunod ng Banateros. Makaloko-loko talaga itong mga to. Mali ka dyan. Wrong. Ma'am Nel, Former general, wrong ka. meron akong speculation, bakit ganun yung kanya. Kasi kung na-meet niya yung mga KOJC members kasi, masyadong humble. Oo. Siguro yung kanyang specification o kanyang requirement, dapat hambugiro ka, dapat hoti ka, at showy ka para ma-prove na may capacity ka. Pero pwede ako magkamali nun, ha? Opinion ko lang yon. Hindi, may punto si humble talaga ang mga taga KOJC. Pero pag ang isang tao nagyabang ng yaman, asahan ninyo, fake billionaire. Yan ang ano ko eh. Yan ang aking makikita mo ang totoong mayaman. Hindi yan mayabang. Hindi yan nagsasalita. Hindi yan nagso-show off. Hindi niya pinapakita yung yaman niya sa Facebook. 'Di ba? Ganun kasi humble lang ang KOJC. So akala nila walang kakayanan. Ikaw ba naman? 'Di ba? Ikatangan nitong dalawang to. Ang tagal na po ng KOJC. International pa. Pambihira. Pwede ako magkamali nun. Pero siguro yun ang kanyang parameter na may capacity ka. Attorney, may nagtatanong dito. Ano pong mangyayari sakali, attorney, kung after ng 2 linggo na palugit ninyo ay walang maibigay na ebidensya sina Trillanes at Torres sa kanilang mga akusasyon? Well, that is a decision to be made by KOJC officers. And nandito naman sila, ma'am, ngayon. Perhaps lang. I could not speculate for them. But perhaps, baka may kaso talaga. Yun po. Hindi natin sila masisingil, no? Pababayaran after two weeks kung hindi nila naman, ano? Kasi
Wala silang pinirmahan. Ang atin ng salita dito, kayo salita din dyan. Ang maganda dyan, punta kayo dito, pirmahan tayo. After 2 weeks, ibigay ninyo. Sige, pasanin ninyong helicopter at saka aeroplano, inyo na. Di ba? As simple as that. Wala niya yung sat-sat dito, sat-sat doon. Para tayong mga bakla niyan. Nako, sino yung titi? Bakla yung titi. Nako, titi talaga. Hindi po bastos yun. Si Trillanes at Torre yun, si Tiwan at si Tito. Parang bakla, Ma'am Nel. Oo, di ba? Sat-sat dito, sat-sat doon. Anong makukuha mo doon? Di, papel, punta kayo dito, pirmahan tayo. Sige yan. I-produce nyo in 2 weeks time. Kasi kayo, kung makabitiw kayo ng salita ninyo, wagas. Ilang segundo, ilang minuto. Naku, ang dami ninyong nagawang script. Ngayon dito tayo. Sige, pirma tayo. After 2 weeks, bigay nyo ang lahat ng mga legal ha, ng mga dokumento na totoo ha, hindi fabricated. Bigay nyo sa amin. Punta kayo doon. Pasanin ninyo ang aeroplano at saka chopper. Inyo lahat. So yon, pirma tayo dito. After 2 weeks, pag hindi nyo ibigay, hahanapin namin kayo. Punta kayo doon. Be a man or a gentleman. Sundin ninyo ang pinag-usapan natin at pinirmahan natin. Yun! Di ba, former general? Yun ang tama. Kung ako hindi nagkakamali, ito po ang hamon dyan. Okay? Kasi sabi, patunayan nyo in 2 weeks. Yung inyong binibintang. Pero, pirmahan tayo. Kasi hindi pwedeng saysay-salaysay lang. Di ba? So, patunayan ninyo. Punta kayo dito, pirmahan tayo. Eto hamon. Kung hindi kayo bakla. Okay, dalawa. Kayong titi. Kung hindi kayo bakla, pirmahan, may nakita kayo, napatunayan ninyo na ang may-ari nung chopper tsaka aeroplano, nung private jet, ay si PRRD, sa inyo na. Kung tama ako ng pagkakaintindi sa hamon, sa inyo na yan. Merong dokumento ha. Hindi laway ni Trillanes. Yung laway ni Trillanes, panis. Pag hindi lumaban si Trillanes, lahat na lang ng ipinakita niyang proof at mga pinagdadadakdak niya dyan peke. Bakit? Ibig sabihin, si Trillanes hanggang dakdak lang. Pagdating sa dokumento, pagdating sa proof, tingnan nyo yung 18 Marines, ang daming pictures, kaliwat kanan. Ganon. May dokumento. Diba? Dapat pagdating nyo nga doon, pag nagbintang kami, dokumento ka, eto proof, Ngayon, pagka hindi, kung tama ako ng pagkakaintindi ha, lilinisin nyo yung mga chopper tsaka private jet ng dila ninyo. Linisin nyo yung buong yun. Di ba? Fair enough. Ang tanong kung lalaban kayo. Kasi kung hindi kayo lalaban, ay bakla nga. Bakla, hanggang salita lang. Tsaka dito, attorney, may nagtatanong, di ba dapat daw po pag totoong may ebidensya, diretso na sa konkretong dokumento at wag daw mag-rely sa teorya lang, Attorney Torion. Ano masasabi mo doon, sir? Oo, tamang-tama yan. Kasi kung may ebidensya, sabi nga niya, ang na-uncover namin, dapat sa interview, dala na niya. Pareho nito. Meron akong mga papeles. Dala-dala na. Ito yung aming ebidensya. Meron dito, picture ito. Nagbigay ng pera. Ang daming pera. Si Presidente Duterte doon sa QGC officer. Baka si Ma'am Nilida yun. Dahil binigay kay Ma'am Nilida yung pera. May video rin, nagpapakita talaga na si Presidente Duterte nagpera. Tapos nagka-agree sila na ipangalan lang sa QGC. May Yun trail ang paper, ebidensya. attorney. May trail paper. May trail paper talaga. Kasi kung magbili ka kasi ng eroplano, hindi rin yan dali-dali. They will also check whether or not you really have the capacity. Tapos ang iba pa nga yan, hindi talaga cash ang ina-accept. Dapat money transfer yan. Di kung meron kang money transfer, pakita mo. So kung meron nga talagang proof na kay PRRD yan, dapat sa interview pa lang, pinakita na niya. Ang problema hanggang ngayon, wala At saka ang duda ko, wala Hanggang salita lang to Hanggang salita lang yan si Trillanes. talaga siyang ebidensya.
Basta yun lang ating attorney, pag hindi naibigay within 2 weeks, dilaan talaga ninyo doon ang chopper at ang eroplano. Linisin ninyo ang buong hangar doon hanggang sa labas. Kung bakla yan, hindi. Kung totoo lang, ha? Kung totoong bakla yan, gusto nila yan dila-dila. Yan ang hamon, ha? Yan ang hamon. Pero ito masasabi ko sa inyo. Ito hindi ko pinagtatanggol ang KOJC. Ang KOJC po ay hindi ko kareliyon. Marami nga napagbibintangan akong diyan ako. Hindi po ako taga KOJC. Yung mga kakilala ko alam kung saan ako church belong. Pero isa sa masasabi ko, napakatino ng mga taga KOJC. Hindi to sa binubuhat sila. At sisiguraduhin ko, I'm very, very confident 1,000,000% ng pera ng KOJC, yung private jet na yan ay hindi galing kay PRRD. Yang chopper na yan. Naku. Ito po kasi, ako po ay isang, dun sa mga hindi na, observant ako, tahimik lang ako sa gilid. Pero I observe people. Hindi ako mabobola. Oo lang ako ng oo. Pero pag nakakita ako ng taliwas doon sa sinasabi, hindi mo ako mapagsasalita ng ganito. Madalas po ako dito sa SMNI at ang dami ko nang na-meet. And na-meet ko rin ng harapan si PRRD at saka si Pastor Kibuloy. Together, na-meet ko na rin na andyan si BP Sara and all. Wala. As in, zero, negative. Na there is a sign na pag-aari ng PRRD itong KOJC. No sign. Maniwala po kayo sa akin. No sign. Not even yung eroplano o chopper o kung ano pa man sinasabi nitong dalawa. Kaya nga naman, sabi ko, ganito po ang kalagayan ng ating bansa. Sobrang desperate nung mga tuta nitong mga buhaya. Dahil siyempre nga, ginagamit pang diversion itong issue na ito. And at the same time, harassment to. Talagang pahihintuin nila. Kaya alam niyo mga kababayan, ako'y nananawagan sa inyo. Malapit na po natin makamit ang tagumpay. Ako'y nararamdaman ko. Lagi namang ganyan eh. Pag painit ng painit ang panggigipit, malapit na ang tagumpay. Lagi po natin. Kaya nga pinaiinit ang panggigipit kasi napapansin na nila na yung mga tao ay nahuhuli na yung kanilang sistema at kailangan nilang patahimikin. Tandaan nyo po, kayo na po ang humusga. Yung ibang media, yung ibang mainstream media, yung ibang simbahan, hawak nila sa liig. Kaya nilang kontrolin. Tandaan niyo po yan. At alam kong alam niyo yan. At alam kong alam niyo kung sino-sino tong mga to. Kaya nga naman, pinagkakatiwalaan ng SMNI. Pero yung hindi nila kayang hawakan na simbahan, which is KOJC, at hindi nila kayang hawakan na network, na hindi nila kayang bayaran, sisiraan. Alam nyo, sasabihin ko to sa inyo. Before, may alok sa Banateros. At alam kong naikwento na to ni Banat Bay. May alok sa Banateros. Malaki pong pera. Hayahay na buhay. Ano lang gagawin? Banatan si Sara. Yun lang po. Ganun kasimple. Monthly po yun. Basta tuluyan lang. Banatan at banatan si Sara. Pag hindi ka pumayag sa alok, demanda ang aabutin mo. After nun, na hindi tinanggap ng Banateros, 3 pa lang kami nun. Si Banat Bay, ako, tsaka si Boss Dada. Nung hindi tinanggap ng Banateros yung offer, malaki po yun.
Nasa 7 figures yun. Nung hindi tinanggap ng Banateros, tingnan nyo, puro demanda ang inabot ni Banatbay. Ang pinuntirya, si Banatbay. Ganun po. Ganun po ang sistema ngayon. Babayaran ka, pag hindi ka mabayaran, gigipitin ka. Kaya kapit po, tulong-tulong po tayo. Hindi nila kaya ang SMNI. Hindi nila kaya ang Banateros. Next topic po tayo. Grabe itong ginawa kay Jason sa no? At talagang napakadaming mali na ginawa sa kanyang pagkakaaresto. Hindi ko alam kung naaresto ba o hinuli. Hindi ko, basta sila kanila na yan. Magkaiba daw meaning nung hinuli tsaka inaaresto eh. But anyway, etong si Jason sa binababoy. Napakasama. Matanda na po ito si Jason sa. Maraming ang nagsasabi na ngayon, nakaposas ka, inaasma ka. Ngayon, nakaposas ka, hindi ka makalakad. Ngayon, nakaposas ka, may sakit ka. Alam nyo, matanda na po si Jason sa. Igagaranti ko po sa inyo. Ito po, nakakasama ko po si Jason sa. Mahina po siya talaga. Okay? Hindi po siya umaarte. Sabi ko na nga ba, ganyan ang gagawin sa kanya. Sasabihin na umaarte lang si Jason sa. Hindi, totoo yan. Nakasama ko siya, maglalakad lang ng 200, 300 meters. Nakakailang hinto kami. Hindi siya talaga makalakad ng malayo. At meron kaming show before sa Davao. Jason sa naputo, dapat sa gitna po nakaupo. Pinipili niya sa gilid. Bakit po? Kasi ubo ng ubo. Mapapansin nyo yan eh. May proof po. Tingnan ninyo. Ubo siya ng ubo. Kahit naman doon sa aming mga interview sa kanya, ubo siya ng ubo. Hindi po arte yan. Igagaranti ko sa inyo. With proof po yan. Hindi umaarte yan si Jason sa na porket nahuli. Kunwari may sakit. Hindi. Bastos lang kayo talaga. Alam nyo nang matanda. Ang gaang-gaang ng kaso sa kanya. Animal kayo. Pahihirapan ninyo. Huhulihin ninyo. Thursday ng gabi dahil alam nyo, yung Lunes, walang opisina. Tapos Sabado, Linggo dyan siya. Yung karapatan niya na makapag-bail agad, naabuso. Hindi po ganyan ang pag-interpret sa batas. Nawawala eh. Ay nako, tingnan po natin to. Sa kasagsagan pa lang ng pag-aresto sa kanya ng NBI sa kanyang bahay sa Quezon City nitong Huwebes. Diyan pa lang eh, bakit may media agad? Hanggang sa loob, ganyan ba talaga? O sabihin, hindi ko, Choli, ganyan naman talaga eh. O sige, tandaan po natin private citizen si Jason sa. Kung ano man ang pagkakasala ni Jason sa, hindi naman dapat ganyan. Hindi ko po sinasabing mali si Jay. Pero just in case, for discussion purposes pala, kahit may kasalanan siya, hindi, bakit may media agad? Alam nyo kung anong ginagawa niyong pambababoy kay Jason sa? Mangyayari sa inyo yan. Halimbawa lang, kung sino may pakana nito, halimbawa lang ang may pakana nito si Bongbong Marcos. Tandaan nyo kung anong nangyayari ngayon kay Jason sa. Mangyayari sa iyo Bongbong Marcos. Example lang po yun, wag tanga ha. Magagalit na naman yung mga trolls eh. Example lang po yan. Kunwari ang may pakana nito, si Tambaluslos. Tandaan nyo yung ginagawa nyo kay Jason sa. Mangyayari sa inyo yan. Pag kayo pinusasan, bababuyin din kayo. Hindi po threat yan. Yan po ang tinatawag nating nakasulat. Whatever you sow, you will reap. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Kaya kung sino man may pakana nito, halimbawa lang, ito'y halimbawa lang ha, halimbawa lang po ito, huwag kayong magagalit. Halimbawa yung asawa mo,
Halimbawa lang, yung asawa mo congressman o congresswoman or mayor or DPWH at may anomalyang maleta. May kinurakot na maleta 1 billion. Balang araw pupusasan din yan. At ganyan ipaparada. Yun dapat lang public official. Ito, private citizen. Tingnan ninyo, ginawa ninyo. Di ba? Anong klase yan? Ngayon, kung sinasabi nyo normal yan, o sige. Sabi ko nga, kung anong tinanim nyo, anihin nyo. Kung normal yan, mangyayari sa inyo yan. Ganun lang naman kasimple yan eh. Kung anong pambababoy ginagawa nyo, kung maganda yan, ginagawa nyo kay Jason o di maganda rin ang babalik sa inyo. Simple lang. Tama ba? O tamang-tama? Ng gabi, kwenestyon na ni veteran broadcaster Jay Sonza ang nilalaman ng kanyang warrant of arrest. Tinignan namin kanina ng abogado, ang sabi, ang mga nakalagay, no bill required. Kaya gusto ko makita yung original. Pinaaaresto siya ng Pasay Regional Trial Court sa mga kasong unlawful publication in relation to the Cybercrime Prevention Act na nag-ugat sa umano'y pagpapakalat niya ng peking medical records ni PBBM. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Mark Tolentino, inaalmahan nila ang nakasaad sa warrant na non-bailable ang mga kaso ng kanyang kliyente. Kwenestyon pati nito ang NBI sa mabilis na pag-aresto kay Sonza. Tila sinadya pa raw nitong arestuhin ang 71 anyos sa gabi mismo bago ang long weekend para hindi agad makapagpiyansa. Ang kaso, unlawful publication. When say unlawful publication, the penalty is only up to 6 months imprisonment. Kahit nagawin natin 6 years imprisonment yan, the case is bailable as a Unlawful publication, ang gaang-gaang. Gaganyanin po niyo yung matanda. matter of right. Ito namang NBI, kahit mga lawyers na alam naman nila na highly legally questionable yung warrant of arrest, in-arrest pa rin nila yung matanda. Eksakto. Lawyers yung mga taga-NBI eh. Ako, I have nothing against sa mga NBI. Kasi maraming matitino dyan. Sa katunayan, ang balita ko dyan sa NBI, ayaw nila yung ginagawa ng kanilang itong si NBI director na si sino to? Basta ito, yung hindi, tagalabas naman daw kasi yan, kaya kinuha. Kinuha lang, kaya iba ang diskarte, nakita mo. Kung may Auntie Claire, ito yung Uncle Claire. Di ba? Legally, abogado naman kayo eh. Alam nyo nang legally questionable yung warrant of arrest. Ginawa nyo pa rin. Nila yung matanda. Giit pa ni Tolentino, dapat daw ay nilinaw ng NBI sa korte kung bakit non-bailable ang mga kaso. Pero sagot ni NBI Director Melvin Matibag, at the end of the day, it's the court who will decide kung may bail ba o wala. So kami, we cannot inquire on the court. All we have to do is to enforce it. Kailangan namin gawin yun eh. Marami naman tayong narinig na mayroong mga personalities na pag nabalita may warrant, nagtatago na. So hindi na natin mahanap, hindi na natin maaresto. Sa ngayon, nakatutok. Wala pong question. Ito issue dito. Sinasabi, abogado kayo. Highly questionable, legally questionable na ang baba ng kaso, tapos hinayaan nyo lang. Dapat in-inquire nyo sa korte. Ang sinasabi naman nitong si Matibag, hindi namin trabaho yun. Hindi namin pwedeng questionin yun. So, kailangan naming arestuhin agad. Alam nyo na nga mali yung hindi bailable. And in the first place, if you are in good faith, bakit hindi nyo hinuli ng umaga? O hinuli nyo ng Wednesday, ng Tuesday? Di ba? Attorney Matibag, imposible namang hindi mo alam kung anong nangyayari dyan. Kung anong galawan niyang meron. Di ba? Yung hindi na available, questionable na, tapos yung oras pa ng paghuhuli ninyo, talagang ibababad ninyo
Sinadya ninyo, alam nyo ng matanda, asa ng puso ninyo. Tapos ang sasabihin nyo lang kasi pag nalamang may warrant, tumatakbo. Kaya nga nasa Manila yan eh. Kasi magpo-push siya ng bail. Bakit ichinempo? Yun lang na mausapin dito. Asa ng puso ninyo? Huwag naman sana yung nangyari sa kay Jason sa mangyari sa inyo, mangyari sa asawa ninyo, mangyari sa anak ninyo. Di ba? Pwede naman, kung may problema siya, kung may kaso siya, edi ayusin. Bakit? Kaya nga alam mo, ako sa tingin ko ito eh. Napapanahon na magkaroon ng batas na sana ipagbawal yung yung paglabas ng warrant of arrest ng Biyernes o the day before a holiday. Kasi po, instead na inaayos po yung pag-aaresto, inaabuso yung batas. Tsetsempuhin talaga. O dapat ang paglabas lang ng warrant of arrest, kung ako pero wala naman akong planong maging mambabatas. Lalo ngayon, ako. Pero halimbawa lang, ako congressman, isa yan sa ipapanukala. Yan ang napakalaking problema. Dapat ang warrant of arrest lalabas ng Tuesday. Pag bailable. Para may bailable eh. Ang baba nung batas, sasabihin nyo, tatakas. Ba't ka tatakas? Magbe-bail ka lang. Anong logic yun? Anong klaseng logic coming from a lawyer? Hindi mo kailangan takasan kasi makakapag-bail ka nga. So dapat, pag bailable, hanggang Tuesday lang. Para may oras ka pa makapag-bail. Yung iba kasi, sinasadya. Wala silang pakialam kahit matanda. Walang puso. Sinasadya, gagawin pa over the weekend. O baka mamaya magkaroon kami ng warrant Tsetsempuhin din ng Biyernes. O, sabihin nyo, tsamba na naman. Sasabihin nyo, ginagawa lang ninyo, trabaho ninyo. Manguhuli kayo Biyernes ng gabi. Baka sabihin nyo, nakatsamba ako. Na raw ang kampo ni Sonza sa mga legal na hakbang na maaari nitong gawin para agad siyang makalaya. Kinilala naman ng Presidential Communications Office ang pagkakaso at pagkakaaresto sa veteran broadcaster. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, sinasalamin nito ang kampanya ng administrasyon kontra sa umano'y online abuse. Tama ka. Sinasalamin nito ang legacy ni Bongbong Marcos. Isipin mo, ang unang nakukulong, ang unang binibigyan ng mugshot, yung nagsasalita laban sa gobyerno. Tanga ba kayo? Hindi nyo alam yon? Pero yung pinagbibintangan, may ebidensya na nahatiran ng maleta, hanggang ngayon laya. Asan ang ustisya sa Pilipinas? Sabi nyo may makukulong, hanggang ngayon wala. Laya yung mga mastermind. Pag hindi sang-ayon sa inyo. Samantalang, ang daming fake news ni Trillanes. Hindi nyo maganito. Dahil kakampi ninyo? Dahil himod puwet sa inyo? Hindi ko po pinagtatanggol si Sir Jay kahit kasama natin sa trabaho yan. Kung kailangan siyang parusahan, parusahan siya. Sa tamang paraan. Hindi yung ganyan, no? Nambababoy pa kayo. Ang bihira itong mga to. Para sa agenda. Next po. Ito, pakita ko lang, itong pinost ni Atty. Baligod sa kanyang Facebook. Sabi niya, the cybercrime is not bailable under this warrant of arrest is highly irregular. Ba't yung ibang abogado alam to? Yung mga abogado sa NBI hindi alam. And together with the timing of its release and implementation indicate an orchestrated move to deprive Mr. Sonsa of his right to immediately post bail. Highly questionable na yung no bail, pati yung timing. So, ibig sabihin,
trinabaho talaga si Jason sa. And at the same time, inalis sa kanya yung kanyang karapatan na makapag-bail agad. NBI, asa ng hustisya. Hindi ko po ulitin, sinisisi ang NBI. Maraming matitino dyan. Kaya lang may bulok sa ibabaw. Hindi ko alam kung sino-sino ito. Sana naman maunawaan ninyo. Yung mga matitino ay ma-overcome yung mga bulok dyan. Nakikiusap lang po. Ha? Walang problemang managot sa batas. Padaanin natin sa due process. Ganun lang. Maraming salamat po sa mga nanood. Huwag pong kakalimutan na i-like po itong video na ito. Sana po dun sa mga hindi pa po subscriber, subaybayan po ninyo si Coach Oli News. Subscribe po kayo. Ngayon na po. Lambing lang po. Subscribe po kayo dito sa channel natin. Maraming salamat po. God bless everyone.